Kabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 1, 06.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! Final set of the second hour ng programang Baklita sa Muli po ako sa Kapitana Sisa. At ano po si Tita Cora. At ito na ang aming Baklatest! Ay, Mari, bago tayo mag-Baklatest sa ating huling Baklatest ngayong araw na ito, may gusto ka bang batiin na pasalamatan? Ay, kasi hindi daw narinig. Batiin ko lang ulit muna, ha? Happy birthday, Sir Jack Jacinto Jr. Sino yan? Ang Vice President and Public and Member Relationship Group ng Pag-ibig Fund. Anong meron sa kanya? Birthday niya. Ah, talaga? Sir Jack. Oh. Happy birthday. Mwah! Ganon. Talandi naman to. Siyempre, diba? Gusto ko yung pagtalad. Ay, gusto ko muna batiin, of course, Tita Mayet de la Rosa. Hello po sa inyong lahat sana. Maraming salamat po. Mayet de la Rosa. Hello. Correct, diba? Mayet. Hello po sa inyong lahat sana. Maraming salamat po. Thank you so much, Miss Mayet de la Rosa. Correctamente. Ang reyna ng ginto. Naman. Pero Mare, ito di ba ang ginto ay dinadarang sa apoy? Yung Buddha. Ginawa mo naman siya Golden Buddha. Mayat Yamashita gan. Japanese pala. Onisang! Tapos blurred. Ganun. Hindi! Galangin mo si Mayat de la Rosa. Hindi, mahal natin yan. Eh, kung sabi mo hapon eh. Pag hapon, blurred. Bakla ka, no! Pero Mare, kagaya ng ginto, mainit din Mare. Mainit na issue ngayon sa social media. Ang alin? Ang post ni Ricky Avancenia, isang umano'y kamag-anak ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, matapos niyang ilabas ang sama ng loob sa pelikulang Quezon na pinagbibidahan naman nitong si Jericho Rosales. Sa Facebook post Mare ni Avancenia, sinabi niyang pinigilan umano niya si Jericho Rosales or pinigilan di umano siya ni Jericho Rosales sa magtanong sa Q&A session ng pelikula. Isang tanong na patungkol sa pelikula, isang tanong na patungkol sa kung ang pelikula ba ay isang political satire o hindi. Giit ni Avancenia Mare, bilang direktang kamag-anak ng dating Pangulo, ay may karapatan siyang magpahayag ng opinyon, lalo na nilalapastangan daw di umano ang alaala ng kanyang lolo. Eto pa Mare, dagdag pa niya Mare, hindi raw siya humihiling na i-boycott ang pelikula, ngunit hinimok niya ang publiko na maging mapanuri at huwag basta-basta tanggapin ang anumang representasyon ng kasaysayan. Samantala hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Jericho Rosales, pero during this time nagbigay na Mamaya meron tayong update tungkol diyan. O ang direktor na si Gerald Tarugo hinggil, yun ang pangalan ng Director Mare, Gerald Tarugo. Hinggil sa isyong ito. Para sa iba Mare, ito ay usapin ng artistic freedom. Pero para kay Ricky Avancenia, ito ay usapin ng respeto sa alaala ng leader ng bansa o dating leader ng bansa. Ngayon, Mare, bakit nga daw? Sa papanong paraan? Teka, tanungin muna kita. Napanood mo na ba? Hindi pa. Kasi si Ces Oreña de Relon, nung in-interview niya si Avancenia, sinabi niya na hindi niya pa napapanood. Alam mo kung anong unang tanong ni Ces? Ano ang pinaghihimutok ng butchi mo? Talaga. Ganun ang pagkakatanong. Ayun naman pala, di ba? Kaya ngayon din ang pumasok sa isip ko. Ano po ba ang pinaglalaban nyo? Ako bilang napanood ko na, Mare, meron kasi doon factor na may ibang girl itong dating Pangulo. Si Quezon. Yes. May mga ilang bashing Mare na isinisisi ang dating Pangulong Manuel L. Quezon sa nakakamit or natatamo natin ngayon, nakahirapan. Alam mo kung bakit? Kasi Mare, malaki ang naiambag ng dating Pangulong Manuel L. Quezon sa kasarinlan ng bansa. Ngayon kung hindi natin nakamit ang kasarinlan ng bansa, maaaring sa mga panahon na ito, tayo pa rin ay sakop pa rin ng US government.
kung sakali, Mare, di sana half American ka. Hindi, di sana nagkalat lang ang afam dyan, hindi lang sa ilang lugar. Yan! Diba? Isa yan sa mga... Hindi lang basta sa Siargao. Oo. Hindi lang basta sa BGC. Kasi look at Hawaii, Mare. At least, diba, all over the place sila. Hindi na mahirapan ng mga bakula. Gano'n. Tsaka baka ngayong mga panahon na ito, walang mabuhay ka Pinay, no? Diba? Pero yun na nga, Mare. Yan yung ipinaghihimutok ng butche. Daw di umano nung kamag-anak. Apo, si Abansenya, na bakit kailangang ilabas yung mga ganon? Kasi Mare, napanood niyo to 3 times. Oo, di ba? Bakit? Pero hindi niya kagad na-realize yung mali doon sa pelikula. Kasi nga satire. Medyo OA. Pag pinanood mo, maiintindihan mo, Mare. Kasi ayoko naman pangunahan at ayoko ding spoil yung movie. Yes. Pero may mga ilan doon, Mare, na ako din parang, talaga ba? Nagawa yan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon. Oo. May mga ganon. Meron pang direktor na pinunad yung movie at sinabi nga niya disturbing daw. Diba? Pero yun na nga, Mare. Naglabas ang production, Mare, ang producer nito ng pahayag at sinabi nila na lahat ng tungkol dun sa movie, lahat ng napanood ng tao, may sapat silang pinagbabasihan. Tungkol dito. Hindi lamang research, kundi yung mga tungkol sa kasaysayan, yung libro. Correct. May libro silang pinagbabasihan. Kumbaga base. Base sa tunay daw na pananaliksik. At sa libro din na kanilang mga na hindi na daw hindi rin mabilang kung ilang library ang sinuyod nila. Bakit wala man lang nakaalam doon sa production na may mga buhay pa palang mga, alam mo yung katulad niyan, di ba? Yes. Nagpakita sa Q&A session mismo. Di ba, Mare, kapag gumagawa ka ng pelikula, you need to listen doon sa kwento ng mga kamag-anak. Kasi sila nakakaalam. Yes. Meron nakakaalam ng totoong mga information. Yung kamag-anak yan. Kasi nasa kanila ang diary ng Mara Clara. Ganon. Hindi ng Mara Clara. Kung hindi ng kasaysayan nila. Ng Valiente, gano'n. Kung paano nag-meet ang Valiente at ang Daisy 7. Ganon. Basta ang alam ko lang doon, ganda ng foundation ni Jericho Rosales. Pantay ang kulay. Parang, anong shade yan? Anong brand? Tunay si Tita Cora mahilig sa ganyan. Mali-mali yung shade. Kaya minsan parang kumpaw yung mukha. Pero yun na nga. Tapos matapos siyang interview ni Cesorenia Drilon. So yun na nga, Mare. Inilahad niya ang sama ng loob niya. Na may pagkakataon kasi dun, Mare, na parang binawalan siya na magtanong. Which is dapat hindi. Kasi kamag-anak Hindi, tsaka isa pa, kung Q&A kasi portion yun, inopen nyo yan publicly. So, wag kayo mag-expect na may mga taong tatahimik lang din dyan para maupo. Diba? Tsaka parang alam mo, feeling ko seeded yung question. Kasi hindi rin nila naiintindihan. Hindi ko alam kasi may pagkakasunod-sunod daw sabi nung may kakilala kasi ako, Mare, nandun mismo sa event. Sinabi niya na may pagkakasunod-sunod kasi kung sino yung magtatanong. So may isang mikropono lang. Actually, may mic drop nga pagkatapos magtanong. Nung Apo, kamag-anak. Nilaglag yung microphone kasi sa galit niya, Mare. Dahil sinabihan niya si Jericho Rosales na huwag mo kong ganyanin, Jericho, Kasi, Mare, tumayo pa si Jericho. Yan ang sinasabi ko na dapat nire-respeto nyo yung kamag-anak kasi yung namatay na. Correct. Hindi na niya maipagtatanggol yung kanyang sarili. Tama, diba? Tsaka ano ba naman sabihin niya, uy, mali yung ginagawa nyo sa akin. Gayon pa man, hindi natin alam kung sino ang nagsasabi dito ng totoo. Yung nasaktang kamag-anak ba o yung mismong production na may pinagbabasihang research. Kasi, Mare, hindi naman sila pwede maglabas ng pelikula na wala silang pinagbabasihan. Correct, diba? Ano sila nag-invento lang na kasaysayan? Lalo na kapag pinuna sila ng National Historic Commission. Tama, kasi kumbaga isang historic na tao at alam mo yon na naging pangulo ng ating bansa na kanilang pinoportray, hindi ba? Na nakakalo. Meron doon na pang-aabando na sa isang babae. Yung ganon. May ganon. So parang nayurakan talaga ang alaala ng dating Pangulo. So may ganon sila? Yes. May infidelity kinembular. Baka yun lang talaga yung Actually, di ba, kahit naman din sa pinortray ni yung kaya sa ating talagang national hero na si Jose Rizal din, di ba? May iba-ibang interpretasyon din ginawa sa pelikula. At saka, Mare, ilang beses na nangyari to. Maski sa telebisyon, nangyari na din sa MMK. Sa Magpakailanman. Correct. Na kinokontra ng kamag-anak yung kwento ng ganito. Di ba?
syempre, sabi nga, di ba, kwento mo yan, oo, masama ako dyan. Kasi diba? Kwento mo yan, correct, masama ako dyan. Dapat kumanta na lang sila. Ano? Kumanta na lang. Kwento mo yan, masama ako dyan. Kwento mo yan. Ay, but anyway, hangad pa rin natin ang pagkakaayos. Pero alam mo, Correct. maraming mga tao nagsasabi sa akin, may kaibigan nga akong columnist na nag-message sa akin na, don't buy that. Don't patronize. Hindi kasi parang sinasabi nila na, baka mamay pautot lang nila yan para sumikat, para mapag-usapan yung pelikula. Etos sa bagay. Kasi Mare, alam naman na natin yung galamay pagdating sa ganyan. Nakakapanduda lang na all of a sudden. Oo. Tsaka isa pa, di ba? Kaya ngayon tanong ko sa kanila pwede mo ba kontrolin nyo kung inopen nyo sa public yung Q&A nyo na hindi, press at saka para magalit yung kamag-anak, wala bang pag-uusap between dun sa kamag-anak at sa produksyon bago ginawa yung pelikula? Diba? Hindi ba inilatag sa kamag-anak kung ano yung pagkakalahad ng pelikula? Diba? Kaya mapapaisip ka na lang talaga na, ano to, scripted, be? Ganon. Diba? Kayo-kayo. Ganon. Kasi bakit? Mahina ba ang ticket selling? Oo. Baba nyo yung presyo. Pero Mare, hindi to scripted. Correct. Kasi kung boring ka, Mare. Ayan na. Kung boring ang araw mo, ng bonggang-bongga, well, kung hilig mo lang din naman mag-tongits, di ba, Powell, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tongits with real people for free. May chance ka rin pwede makasplit over 34 million pesos ang papremyo at makakuha lang daily cash prize na worth 14,640 pesos. Wow, ang laki Tama. Ang makukuha ang cash credit, Mare, pwede mo rin gamitin palaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may 2 event araw-araw. Naku, G ka na ba? G! Naka-visit gzone.ph sa kanilang social media accounts sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Kung G ka na sa Tong-Its at Tara Game Zone, dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Panggatandaan na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Yan, diba? Ng bonggang-bongga. Anyways, naku mga pangga, bukas po ay magkarinigan, magkachikahan na naman tayo para sa mga umatikabong chikahan na dala-dala ng 2 bakla. Muli po ako si Kapitana Sisa. Ako po si Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga mo sa radyo, sabihin mo, Energy!